Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusang ito pala naninira sa iglesia. Napakagagong pangangasiwa na gumagastos ka para sa maninira. Ano ang sulat sa akin isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat ko, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi man buong-buo na katotohanan nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro ang tinatamasa niya. Pero ang iglesia ayaw na niyang pagsilbihan ng totoo. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang salita ng Diyos, bakit ayaw maniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay isang Diyos? Paano maniniwala? Inakay ng puno. Siyempre, kung ano yung tinuro ng puno, yun ang matututunan ng kanyang mga pinamumunuan. 29:12 ng Kawikaan. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Ayun, di ba maliwanag yun? Kung ang puno nakikinig sa kasinungalingan, lahat niyang lingkod pawang masasama. Paniniwala ng puno si Kristo'y tao siyempre lahat ng maanib dyan, tao si Kristo. Hindi ho ba ganun yun? Yun ang tinuro ng puno, yun ang tatago sa miyembro. Yan po yan, kapatid. Wala na pong remedyo yan. Maghuhukom na tao si Kristo. Wala na ho tayong magagawa ron.